dear beloved, Boss Mike, Cervera. Katapat niya, biglang reclusion perpetua. 20 years and 1 day to 40 years. Plus perpetual disqualification pa rin. So mukhang sa pag-iwas sa isang mas maliit na kaso, inilagay niya sarili niya sa posisyon na mas mabigat. Correct! Grabe naman to si Aliboy. Yung ibang babae, Boss Mike, habang nagkakaedad, lalong mael. Talaga ba? Talaga ba? Grabe naman yan. Ano ba yan? Tuloy. Kaso ang kanyang haharapin. At yun nga, ang mahirap dito, sarili niyang mga pahayag ang ginagawang batayan Hindi niya pwedeng sabihin, inimbento tong ebidensyang to, manufactured to. Siya mismo nagsabi. Correct. Yun At ako, para sa isang tao na mukhang proud sa pagiging abogado niya, itong buong kasaysayan nitong usaping ito, nitong isyong ito, parang puro legal misstep every step of the way. Mula simula. So, nakakagulat, nakakapagtaka, na parang hindi mo rin maiwasang may pagka-poetic justice ang nangyari dito sa sitwasyong ito. Yan. Kaya alam nyo, walang ibang dapat sisihin si Marcoleta, yung sarili niya. Ganon. Di ba mga kababayan ko? Kaya wala tingnan nyo mga kababayan. Sa mga nagrarally-rally pa, para kay Marcoleta, tigil nyo na yan. Yung mga nagrarally para kay Marcoleta, hindi na sang-ayon ang Diyos. Hindi na sang-ayon ang langit. Hindi na sang-ayon ang panahon. Kita nyo mga kababayan. Tignan nyo mga kababayan kahapon. Rally pa more, sabi rito. Kalikasan na ang humahadlang sa masamang hangarin labang kay PBBM. Rally pa more. 3 to 11 p.m. July 10, mga kababayan, kahapon, habang nagrarally sila sa Liwasang Bonifacio, ayan ang tila mo, mga kababayan. Diba? Yan. Diba, mga kababayan ko? Wala na. Magkakasakit kayo sa halagang 300. Mahal na ang magkasakit, sabi nga ni Ping Lacson. Di ba? Huwag nyo nang ipilit. Pinipilit nyo pa kasi. Tapos ang mga kakampi nyo, katulad nila Cayetano, nila Sara Duterte, puro mga hinampil. Halatang halata mo. Tingnan nyo itong kinakampihan nyo. Tingnan nyo. Mr. Witness. Tingnan nyo. Ano ba ito? Judge ba ito, mga kababayan? Itong putang inang si Alan Peter Cayetano, nakapatid nung putang inang madramang hindi man lang kamustahin ng mga tao, Pia Cayetano. Tingnan nyo itong dalawa na ito. Mga kababayan ko. Ayan Judge ba to? Bakit nananakot? Puta, judge nananakot? Ayan tingnan ninyo. Pakukulong kita, Mr. Witness. Pag nagsinungaling ka under oath. Kita nyo? Kailangan ba sabihin ng isang hurado yan? Ng isang paglilitis? Ng isang judge? Pananakot, mga kababayan, tong hayop na to Grabe, mga kababayan, Grabe. Ipakukulong kita, Mr. Witness. Ganyan ang ginagawa nila tanong ko sa inyo. Yan ba ginawa nila sa 18 Marines? Inatawag nila 18 Marines, tawag natin 18 Cargadores. Sige nga pakipaliwanag nga. Yung mga ganyang mga banat, witness din, yung mga tawag nila 18 Cargador. Nung nag-hearing itong si putang inang Petra, tanong ko sa inyo, ginanyan niya ba? Sinabi ba niya sa mga 18 kargadores na ipakukulong ko kayong lahat?
pag nagsinungaling kayo, ipakukulong ko kayo. Oh, sinabi ba niya? 'Di ba mga kababayan? Ano, LB? Sinabi ba ni Petra? 'Di ba halatang-halata ninyo na bias talaga tong panot na to. Oo, halatang-halata tong panot na to na bias. Biruin mo'y gaganunin niya yung witness. Kaya lang talagang likas na matalino, magaling. Oh, ako may sasabi ko na mas higit na matalino si NBI Kalilong kay Sara Duterte. Malayo ang katalinuhan ni Kalilong kay Sara Duterte. O sige nga, subukan yung iyo po si Sara dyan. Ewan ko na lang kung di nagkanta-windang-windang yung mga katwiran yan. Tama, mali. O, magkakawindang-windang yung katwiran yan. O, yan mga kababayan. Tandaan nyo tong mukha na to. Yung Petra Cayetano, mga kababayan, bias talaga yan. Ayun, liwa-liwanag oh. Pakukulong kita, Mr. Witness. Pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you. Ano? Not a threat. Halatang-halata ka, tanga. Di ba, ano? Sige, tanyo. The law, di ba? Tinititigan lang siya ni Kalilong, tangina mo, akala mo may isam mo ko. Alam mo, makiisam mo ko. Bakla ka lang eh. 'Di ba Noel Sassy wala mga kababayan. Yan ang ginagawa nila eh. Binuburat nila yung mga witness na hindi papabor sa kanila eh. Paano ngayon 'yan? 'Di ba? Paano ngayon 'yan? Eto mga kababayan ko. Pasok! Ang Malacanang sinagot ho yung paratang ni Sara Duterte. Pasok! Sa panawagan ni VP Sara na itigil ang pamumulitika. Sa isang payag, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat mga kaalyado ng bise ang pagsabihan niya. Sila raw naninira kay PBBM para... Correct. Ito na ngayon ang problema mga kababayan ko. Ang problema ngayon, si Sara Duterte papiling victim na naman. Na para bang inaapi. Di ba? Para bang inaapi itong si Sara Duterte. Di ba mga kababayan? Di ba sabi sabi ng utak ng witness, ulol mo, Cayetano, bakla ka naman eh. Sabi siguro ni Kalilong sa utak niya, putang ina, baka gusto kong tsupain neto. Grabe mga kababayan, eto na ngayon, mga kababayan ko. Nagpapapiling victim na naman si Sara Duterte. Ay, biruin ninyo, sabi niya, ang namumulitika daw, ang Pangulong Bongbong. Putang ina nyo, matagal na kayong namumulitika. Mula pa nang nasa laya, yung tatay mong nakakarton na ngayon, hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon, namumulitika pa rin kayo. Wala kayong ginawa kundi mamulitika. Gumawa-gawa kayo ng mga fake news labang kay Pangulo. Ano tawag nyo ron? Panay ambira mo sa Malacanang. Wala kang ibang nakita kundi si Bongbong Marcos. Trip mo ba siya? At hindi ka pinatulan? Hindi talaga papatol sa iyon. Kasi nalaman niya na bobo ka eh. Di ba, no? Eto na. Palit umano, sa pwesto si VP Sara. Hindi Castro, walang pamumulitika sa impeachment dahil nakasad ito sa Ligang Batas. Correct! Hoy, eto na, yung basher natin. Shoutout kay Spam Risk. Auntie Claire at ang akla! Iisa lang ang utang. Oy, tangina. Sige nga, tulig sa imo nga yung China. Eto na, dumating na yung mga pro-China na handang ipabengbang
yung mga asawa nila at mga anak nila. Oh. No. Oh, spam race. Kaya mo bang ipabetchot sa Chekwa yung mga anak mo? Oh. Bay, magsalita naman kayo. Hindi puro lang pambabas kayo. Puro kayo ganyan. Tingnan mo naman yung mga narating namin, no? Oh. Oh, malapit na ako maging senador. Baka akala mo. Oh, si Auntie Claire na tinatawag mo, tagapagsalita ng Malacanang. Oh, sabi ni Libayan, dahil daw sa akin yun. Oh, kita mo? Ganon kalupit. Oh, yung mga tinatawag nyo na nagre-reflect sa inyo. Di ba? Yung mga basher, welcome kayo. Oh, sige nga, nasan kayo ngayon? Hindi nyo pa rin maipakita yung mga pes ninyo. Nakatago pa rin kayo. Bakit? Nakakahiya ba yung mga itsura nyo? Bakit? Ha? Magkakamukha ba kayo nila Juris? Bakit? Kasi putang ina, yung mukha ni Juris ang haba ng babay. Ang ina, pangit. Oh. Di ba? Oh. Ibabas nyo yung mga dating mga nakakasama nyo lang, ano? Oh, pero ngayon, tignan nyo naman, tagapagsalita ng Malacanang. Mike Cervera. Sabi ni Libayan, si Mike Cervera ang dahilan kung bakit naging Yusek daw yan. Grabe na mag-isip si Libayan, ano? Medyo talagang, magaling. Oo, magaling. Sinungaling. Wala akong kaalam-alam dyan. Oh, di ba sinabi ko na, wala akong alam. Oh, spam list. Yung binabas mo, si Mamang Mike, magiging senador na to. Ano? Kayo, wala pa rin. Nananatili pa rin kayong ganyan ang buhay. Taga-bash na lang. La pera. Wala future ba? Wala future. Tuloy. Obligasyon din daw ng bise na sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. Banat naman ng House Prosecutors, harapin muna ni VP Sara mga aligasyon laban sa kanya bago manawagang itigil ang pamumulitika. Putang ina to. Ayan ito yung basher. Christian Paul. Repalda. Mike Cervera, kamukha nyo po, ang gagamba. Ang gagamba. Grabe ko naman, salsalero. Hindi ko naman kailangan magganyan kasi meron naman akong jowa, bata. Ano ba yan? Kayo talagang, ano yan? Hindi. Di ba? Ingit kayo, gaganda ng mga syota ko. Ay talaga. Wala na ba sabi itong mga ito? Di ba? Malapit na yan, Benji Bernardo, Ay ang ating mga kababayan na sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Kaya nga. Kaya nga. Senator tayo, magsisenador ako. Alam nyo na, mga kababayan, tayo ay, wala akong panggastos. Yung aking pera ay sapat-sapat lang eh. Oo. Kaya alam nyo na, alam nyo na, hindi ko na kailangan magsalita, May inggit na naman yung mga yan. Ito na. Gagambang kuryente. Naman, wala na, mga kababayan. Di ba? Hindi naman over. Ang problema kasi, mga kababayan, dito sa kay Sara Duterte, parang pusit talaga, parang pusit. No? Parang pusit si Sara Duterte na kapag nasusukol na, kung ano-ano na lang sinasabi. Di ba, mga kababayan? Ano? Syempre. Bambina, kailangan eh. Alam mo naman na maraming nagtitrip sa atin eh. Masyado nilang pinipicturean ako eh. Tapos, ang ginagawa nila, gumagawa sila ng AI. Kasi pogi tayo, Bambina. Ang gagawin nila, papapangitin nila ako. Tapos ipopost nila. Hindi pala nila magagawa yan pagka nakasalamin, nakasombrero, nakatago. Hindi nila magagawang mapapangit tayo. Di ba, mga kababayan? Ako, Sir Mike, may covenant ako.
kay Satanas na talo-talo na kapag celebrity ang titihaya. Sawa ako sa ganyan. Sa mga celebrity na ganyan, ha? Oh, wala tayo. Nako! Pare-parehas lang yan. Huwag na kayong maghangad ng mga ganyan-ganyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Oh, mas lami yung mga ordinaryo. Huwag na yung mga arte-artista. Marami ng mga naglamas-pasok dyan. Oh, kaya karami. Nako, Diyos ko. Melon amoy. Oo, ha? Oh, ano? Mag-shota. Ano, Berta? Boss Mike, tama ba yung narinig ko, mga shota? Oo, tama yung narinig mo. Ay, nako. So anyways, mga kababayan, anong oras na ba? Nako, mag-aalas 11 na. Oo. Paano yan, mga kababayan, ha? Tanghalian na. Balik tayo mamaya, babawi tayo. So muli, mga kababayan, hanggang dito na lang po at kita-kita po tayo. Sa mga basher ko, maraming salamat sa pagbisita. Sa inyo pong lahat, mga kababayan, na patuloy na sumusuporta dito sa channel na to. Walang iwanan! Ang tunay na Pilipino ay pinaglalaban ang ating bayan, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.